Muling uminit ang ulo ng publiko dahil sa pag-iwas ni Vice Presidente Sara Duterte na ilabas ang kanyang salin. Imbes na maging magandang ehemplo siya ng katapatan bilang isang leader, binuweltahan pa niya ang mga nagtatanong at sinabing ginagamit lang daw ito para sa politika. Pero hindi ito pinalampas ng Malacanang. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, napakasimple lang naman ang sagot kapag tinanong ka tungkol sa yaman mo. Ipakita mo ang dokumento at maging tapat ka, huwag ka magpalusot. Dahil dito, lalong nagduda ang marami na baka nga may mga pilit na itinatago ang Vice Presidente. Bilang ikalawang pinakamataas na opisyal sa Pilipinas, dapat sumunod si VP Sara sa Republic Act 6713 o ang batas para sa maayos na asal ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Malinaw sa batas na karapatan nating mga mamamayan na makita ang yaman ng mga pinuno para siguradong walang kinukurakot sa pera ng bayan. Pero ang nakakainis, sa halip na sumunod at ibigay ang papel, ang ginawa ng Vice Presidente ay nagturo ng ibang tao at nagreklamo kung bakit siya lang daw ang pinagdidiskitahan. Sabi ng mga kritiko, gasgas na ang ganitong estilo. Parang naghahanap lang ng palusot para mailihis ang usapang sa totoong issue ng accountability. Kung iisipin natin, hindi naman ito ang unang beses na nasangkot sa issue ng taguan ng pera si VP Sara. Matatandaan na naging usap-usapan din siya noon dahil sa mabilisang paggasta ng daang-daang milyong confidential funds na hanggang ngayon ay marami pa rin questionable. Kaya naman para sa mga ordinaryong mamamayan, ang patuloy na pagtatago ng SALN ay hindi lang basta away politika ng mga malalaking tao. Malinaw na pag-iwas ito sa pananagutan sa bawat pisong galing sa pawis at buwis nating mga Pilipino, habang silang mga nasa pwesto ay ayaw maging bukas sa publiko. Tandaan natin, kapag pumasok ka sa gobyerno, dapat handa kang ipakita ang lahat ng cards mo sa taong bayan. Ang pagiging tapat ay hindi isang bagay na gagawin mo lang kung kailan mo gusto o kung kailan ka pabor sa mga nagtatanong. Ang mga ordinaryong empleyado nga sa mababang posisyon sa gobyerno, nasisisante at nakakasuhan kapag hindi nagpasa ng SALN. Kaya walang dahilan para maging exempted dito ang isang Vice Presidente. Ang taong malinis ang konsensya at walang kinatatakutan ay hindi magtatago sa mga palusot kundi buong tapang na ipepresenta ang katotohanan. Hindi na lang naman ito usapan sa pagitan ng mga abogado o ng Malacanang at ng Office of the Vice President. Ang totoong may huling salita dito ay tayong mga ordinaryong Pilipino na nagmamasid sa bawat galaw ng mga nasa kapangyarihan. Kapag patuloy ang pag-iwas ng isang leader sa mga simpleng dokumento katulad ng SALN, unti-unting nababawasan ang tiwala ng publiko na siyang pinakamahalagang puhunan sa politika. Kaya naman sa mga darating na buwan, ang bawat sagot o ang kawalan ng sagot ang magiging basehan ng taong bayan kung sino talaga ang karapat-dapat na manatili sa pwesto at kung sino ang dapat na palitan.